Bienvenido, Don Crisostomo. Gracias, Kapitan Tiago. Pinagandaan mo talaga ang aking pagbabalik. 7 taon ka nang wala dito sa Pilipinas. At alam kong sabik ka na rin nalanghapin at muling tikman ang mga pagkain dito sa bansa. Halika't ipapakilala kita sa aking mga bisita. Siya si Isabel, ang aking nag-iisang kapatid. Siya si Don Tiburcio, isang doktor na asawa ni Doña Victorina. Ito naman si Padre Salvi, ang kuro paroko ng Binondo. At siya naman si Padre Damaso, ang kuro paroko ng San Diego sa loob ng 20 taon. Mapo muna tayo, mga amigo. Kumusta naman ang iyong pag-aaral sa Europa, Crisostomo? Mabuti naman, Don Tiago. Hindi lamang kaalaman sa siyensya aking napag-aralan, bagkus naintindihan ko rin ang mga pamumuhay ng aking mga nakakasama. Ngunit, bigas pa rin mangmang kahit saan man magtungog at mag-aral. Totoo bang magaganda ang mga tanawin sa ibang bansa? Di ko akalaing magaganda ang mga tanawin, ngunit di ko pa rin ipapatalo ang bansang aking sinilangan. Nagbalik ka! Akala ko ay nakalimutan mo na ako mula sa ilang taong kang naroon sa Europa, sapagkat marami ring mga babae doon. Kailan may hindi ako maghahanap ng iba, ikaw lang ang aking mamahalin. Walang makakapagsira sa pagmamahalan natin. Babalik at babalikan kita, Maria. Akala ko ay nakalimutan mo na ako mula sa ilang taong kang naroon sa Europa, sapagkat marami ring mga babae doon. Bakit iho? Ano ang iyong minumungkahi dito sa sementeryo? Narito ho ako para dalawin ang puntod ng yumahaw kong ama. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Opo, ako nga po ang anak ni Don Rafael. May nakita po ba kayong puntod ng aking ama? Naku iho, dahil sa malakas na ulan, naitapon ang kanyang labi sa ilog habang ito ay nililipat sa Chinong sementeryo. Punyet ang iyong ginawa, kabaliwan. Diyos ko! Basilio at Crispin, nasaan na kayo? Anong oras na? Ano na naman yung ginagawa mo dyan? Tulala ka na naman. Inaantay ko yung mga anak natin. Bahala ka dyan. Nasaan ang pera? Bakit yun ninakaw? Bawang po kayo, walang sabi ng pera. Campesinos Stupidas! Crispin? Tama na po, tama na po. Parang awan nyo na po, walang sabi ng pera. Si Basilio at si Crispin. Wala sila dito! Umalis ka! Crispin, gumising ka, Crispin. Crispin, gumising ka, Crispin. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Happy Fiesta, San Diego!
Happy Fiesta, San Diego! Mag-ingat ka, Don Crisostomo, sa paglalagay mo ng iyong unang bato sa ipinatatayo mong paaralan, sapagkat aking narinig na sa pagkakataong iyon papatay ka. Ano sabi mo? Tandaan mo ang aking mga sinabi, Don Crisostomo. Mag-ingat ka. Ganda doon. Kamusta na kaya ang labi ng iyong ama? Saang dagat na kaya ito naroon? Insultin mo na ako sa maraming tao. Huwag lang ang ama ko. Na ang balita na hindi matutuloy ang kasal niyo ni Maria Clara at itinuturing kang ekskomunikado sa pagtangkamang pagpatay kay Padre Damaso. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal namin ni Maria Clara. Aking kukumbinsihin si Kapitan Tiago para ituloy ang kasal niyo ni Maria Clara at kakausapin ko ang Arsobispo ng Manila na alisin ang pagka-ekskomunikado mo. Kung gayon, maraming salamat. Maria! Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ngayon sa makatakas. Kumusta ka na? Ayoko ikasal kay Alfonso, ngunit mapilit si ama. Ikaw lamang ang aking mahal Crisostomo. Hindi ko hayaan na makasal ko sa iba. Pagkatapos ng gulong to, babalikan kita. Babalikan kita. Mag-ipon ka ng maraming kahoy at ibunton mo ang bangkay naming dalawa. Pagkaraan ay silaban mo hanggang sa maging abo ang aming mga katawan. May malaking kayamanan na nakabaon sa balete. Sa'yo na ito, kung walang kumuha, gamitin mo sa iyong pag-aaral. Ito ay babawian ng buhay nang di nakikita ang pagbubukang luwayway ng bayang ating minamahal.